bastos ako, walang hiya ako, pag may droga at hindi mo kayang hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, umalis ka dyan sa trabaho mo. Mga pulis. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patay ninyo para matapos na ang problema ko. Dear Tatay Diggs, ang tagal naming hinintay ang pagdalo mo sa isinasagawang investigasyon sa Kongreso. Hindi na kami nabigla na mas pinili mong sumipot sa Senado kesa sa Quadcom dahil doon nakabakod ang mga sipsip mong kaalyado. Sila naman talaga ang mga matatapat mong alipin na sa kumpas lang ng iyong kamay, kagyat silang luluhod at magdarasal ng sabay-sabay. Gaya mo, wala silang pakialam sa pagsasabi ng katotohanan. Dahil noon pa man, ang katapatan nila ay sa iyo lamang at hindi sa sambayanan. Sa panahon ng pagdinig, halatang halata kung papaano kanila depensahan. Mukha ngang ikaw pa yung lumabas na api kesa sa mga libu-libong naging biktima na dahil lang sa isang pulisiyang marahas ay nategi. Kung sa bagay, naging senador lang naman yung mga bata mo dahil ikaw ang susi. Para siguro tiyakin na sa mga ganitong mga pagkakataon, sa'yo'y walang makakakanti. Minsan talaga, masarap ding mag-alaga ng mga aso. Kakahol at kakahol ang mga ito sa sino mang magtangka na gumalaw sa kanilang amo. Ngayon, balikan natin yung investigasyon. Bukod kasi sa sandabakbak mong pagmumura, wala ka namang sinabi na mahalaga. Hindi ka naman umamin ng kamalian. Bagkus, nagdala ka pa ng mga pala para ikay palakpakan. Tatay Diggs, buhay at karapatang pantao ang pinag-uusapan. Pero talaga lang nakuha mo pang magpatawa at magtahi ng kasinungalingan? Hindi naman kami kontra sa ginawa mong paglaban sa droga. Pero yung buhay sana ng mga naging biktima, nabigyan din ng konting halaga. Alam po ninyo, daig pa nila yung mga manok. Matapos gilitan ng leeg, voila! Ginawang tinola. Ang pambansang kapulisan, naging parang sugo ni kamatayan. Iniligpit ang mga small-time na adik, drug lords, mga pusakal at kawatan. Subalit, may kapalit palang kabayaran? Bagaman ang layunin ng iyong programa ay maituturing na banal, subalit nakalimutan yata na may karapatan din kahit nayaong mga kriminal. Nababoy, nasalahula, ang dapat sana'y isang matinong pulisiya. Dahil mas naging madali sa mga tagasunod mo ang mag-negate at mag-neutralize kesa mag-tweed ng maraming buhay. Ang masakit pa tatay, lumalabas. Ginamit nyo lang ang gawa-gawa ninyong digmaan para lipulin ang inyong mga kaaway. Na sa tingin ko ay isang malaking kalabisan.
ikinulong kahit na yaong mga walang sala, inakusahan ng marami kahit walang mga sapat na ebidensya. Lahat ito ay base lamang sa isang inakdang listahan ng tao na may sariling timbangan at marahas na uri ng katarungan. Maaring napalis nga ang droga sa bansa sa maikling panahon. Ngunit ang pagtangis ng mga anak, ng mga ina, ng mga magulang na naging biktima ay dinig pa rin hanggang sa ngayon. Sabi mo dati kung pumalpak man ang mga bata mo, sagot mo sila hanggang sa huli. Pero ngayong pinipiga ka na para akuin ang responsibility. Bakit nabulol kang bigla sa pagsasabing hindi ka guilty? Gaya mo tatay, galit din kami sa krimen. Galit din kami sa droga. Pero yung paraan na ginamit ninyo sa mga biktima, masahol pa noong martial law. Mantakin mo, ikaw na ang judge, ikaw pa ang executioner. Bagay na bagay nga sa iyo ang bansag na The Punisher. Hindi ba dapat nakapiring ang katarungan? Ngunit, dinaig mo pa ang may mga sugong makapili. Lahat ng naituro, diretso sa pagkasawi. Ngayong balot na ng dugo ang iyong mga kamay. Ayaw mo pa bang umamin at magbago ng salaysay? Aba tatay, napakarami po ang namatay. Wala naman sigurong maniniwala na lahat sila ay nanlaban para lamang magpakamatay? Nagtuturo na kahit ang mga dati mong kakampi. At lahat ng testimonya nila, pinadala na rin daw sa ICC. Ano man ang mauna, ICC o kaso sa korte, mukhang inaabangan ka na po ng mga magiging kakosa mo sa Selda 13. Teka muna, sabi niyo po dati ang mga pusakal ay mga salot sa lipunan. Sa ganitong argumento, isa lamang po siguro ang hindi natin mapagkakasunduan. Na sa tingin ko kahit kriminal, sa mata ng batas, mayroon din silang sadyang mga karapatan. Yaong mga hindi kayang igalang ang ganitong prinsipyo, sila po ay maituturing na mga banal na aso. Ano man po ang inyong mga gagawing pagtatakip o pag-iwas, maniwala po kayo. Tutugisin at tutugisin kayo ng kamay ng batas. Wala na kayo sa poder, kaya't ang hustisya pwede na sigurong makamit ng patas. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, dapat po yung pagpapatupad ng batas pantay-pantay. Hindi maaaring lahat ng kaparusahan sa bawat kamalian, maliit man o malaki, ay kamatayan. Ngunit sa panig mo at sa iba pang maaaring maging akusado sa kasong ito, maniwala po kayo, hindi kami magiging maramot sa pagbibigay ng inyong mga karapatan. Kung darating po ang araw na kayo ay ipagsasakdal, mananatili kayong inosente sa amin hanggang sa panahon na kayo ay mahatulan. Isang bagay na hindi natikman ng mga naging biktima. Dahil ang totoo, ibang hukuman po ang humatol sa kanila. Hindi nakapiring
at may darang karet pang daladala. Huwag po sanang maging maramot sa inyo ang kasaysayan sa oras na maitala sa mga aklat ang mga tunay na kaganapan. Huwag sanang tumangis ang langit sa araw na babasahin ang istorya ng inyong buhay sa lupa upang maging batayan ng ganap ninyong kaligtasan. Pinakamasakit po yung guilty ka na sa lupa, pagdating sa langit, gayon pa rin ang maging kapasyahan. Kaya't hanggang may panahon pa, masumpungan po sana ninyo ang tunay na kapayapaan na nakabatay sa katotohanan. God bless you po, Tatay Diggs. Nagmamalasakit at nananalangin para sa inyong kaluluwa ngayong undas. Lubos na gumagalang, Rodina Karma Alibasbas. Ako po si Tenten Tugaf. At ito ang Teka Muna. Marami pong salamat at magandang gabi.